Pinag-iisipan ni Kakay Bautista ang legal na aksyon matapos ang online reaction dahil sa depensa ni Apple David. Kumusta sa lahat at maligayang pagbabalik sa Star Pulse EA. Isang mainit na online debate ang muling nagkaroon ng dramatikong pagbabago matapos ibunyag ng singer-actress na si Kakay Bautista na seryoso niyang isinasaalang-alang ang pagsasampa ng legal na aksyon laban sa mga taong walang humpay na umaatake sa kanya sa social media. Ang nagsimula bilang kanyang pagtatanggol sa relasyon sa pagitan nina Apple David at Chad Gamad ay lumala na ngayon sa isang alon ng kritisismo, mga akusasyon, at online harassment. Bakit kumonsulta si Kakay sa isang abogado? Ano nga ba ang sinabi niya na nagdulot ng mga negatibong reaksyon? At bakit niya binabalaan ang mga content creator at netizens tungkol sa Cybercrime Act? Ating suriin ang buong kwento. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga pinakabagong balita sa entertainment. Nagsimula ang kontrobersya matapos hayagang ipagtanggol ni Kakay Bautista si Apple David, ang 33 taong gulang na VA courtside reporter na nakakatanggap ng kritisismo tungkol sa kanyang relasyon sa 18 taong gulang na basketball player na si Chad Gamad. Ang relasyon ay mabilis na naging mainit na paksa online dahil sa 15 taong agwat ng edad sa pagitan ng magkasintahan. Maraming gumagamit ng social media ang nag-question sa relasyon, habang ang iba ay inakusahan si Apple ng hindi naaangkop na pag-ugali. Ang ilan ay tinawag pa nga siyang e-groomer, kahit na legal na si Chad na isang nasa hustong gulang. Habang tumitindi ang mga kritisismo, tinalakay ng Apple ang issue sa isa sa kanyang mga TikTok live session, kung saan sinagot niya ang mga tanong at sinagot ang maraming akusasyon na itinuro sa kanya. Nagsalita si Kakay. Noong Hulyo 4, 2026, nagkomento si Kakay Bautista sa isang post sa social media na tumatalakay sa livestream ng Apple. Nang mabasa ang masasakit na komentong itinuro kay Apple, nagpasya si Kakay na ipahayag ang kanyang sariling opinyon. Kinuwestiyon niya kung bakit maraming tao ang nagagalit tungkol sa dalawang matatanda na piniling magsama. Ikinatwiran ni Kakay na kung ang relasyon ay hindi nakakasakit sa sinuman at kung walang mga legal na reklamo na isinampa, dapat hayaan na lang ng mga tao ang magkasintahan na mabuhay ng mag-isa. Pinuna rin niya ang kanyang pinaniniwala ang dobleng pamantayan sa social media, itinuturo na ang ibang mga kontrobersyal na personalidad ay madalas na natatanggap ng papuri sa kabila ng kanilang sariling mga issue. Mabilis na kumalat online ang kanyang mga komento. Sa halip na pakalmahin ang sitwasyon, nagdulot ito ng mas malaking kontrobersya. Mga reaksyon laban kay Kakay. Di nagtagal matapos ipagtanggol ang Apple, si Kakay mismo ay naging target ng matinding kritisismo online. Libu-libong komento ang bumaha sa kanyang mga pahina sa social media. Tinawag siya ng ilang tao na isang enabler. Ang iba naman ay mas lumalim pa sa pamamagitan ng pag-akusa sa kanya ng pagsuporta sa mga hindi naaangkop na relasyon. Ang ilan ay gumamit pa ng mga seryosong label tulad ng pedophile at groomer. Nagulat si Kakay sa mga paratang na ito. Dahil sa pakiramdam na lumampas na sa hangganan ang mga kritisismo, nag-upload siya ng isang video na nagpapaliwanag sa kanyang panig sa issue. Tugon ni Kakay. Sa kanyang video, kinuwestiyon ni Kakay kung bakit siya tinatawag ng mga tao na isang enabler. Binigyang diin niya na kung may sinuman na tunay na naniniwala na may nangyaring iligal, dapat silang maghain ng maayos na reklamo sa mga otoridad sa halip na atakihin ang mga tao online. Ayon kay Kakay, personal niyang sinaliksik ang issue at walang nakitang legal na kaso na isinampa laban sa Apple tungkol sa relasyon. Dahil doon, sinabi niyang wala siyang nakikitang dahilan para akusahan ang Apple ng maling gawain ng walang ebidensya. Idinagdag niya na sinusuportahan lamang niya ang mga taong masaya sa isa't isa, lalo na kung walang mga batas na nilabag. Panayam kay OG Diaz. Patuloy na lumaki ang issue hanggang sa tuluyang natugunan ni Kakay ang lahat sa kanyang panayam sa entertainment host na si OG Diaz noong Hulyo 20. Inamin niya na noong una niyang ginawa ang kanyang komento online, hindi niya kailanman inakala na magiging ganito kalaking kontrobersya ito. Ayon kay Kakay, sa totoo lang ay inakala niyang ito ay simpleng isa na namang talakayan sa social media. Gayunpaman, matapos makita ang reaksyon ng publiko, nagpasya siyang mag-imbestiga pa. Personal niyang nakipag-ugnayan sa Apple. Inihayag ni Kakay na personal niyang kinontak si Apple David.
Gusto niyang marinig ng direkta ang kwento sa halip na umasa sa haka-haka sa social media. Sa kanilang pag-uusap, nagtanong si Kakay ng ilang mahahalagang tanong. Isa sa mga pinakamalaking alalahanin niya ay ang edad ni Chad noong una silang nagkita. Ayon kay Kakay, sinabi sa kanya ni Apple na 18 taong gulang na si Chad nang sila ay magkita. Ipinaliwanag din ni Apple na si Chad ang lumapit at nanligaw sa kanya. Ibinahagi pa niya na nagkakilala sila sa pamamagitan ng isang magkaparehong kaibigan. Iniulat din na sinabi ni Apple kay Kakay na alam ng parehong pamilya ang tungkol sa relasyon at walang pagtutol. Batay sa lahat ng kanyang natutunan, sinabi ni Kakay na wala siyang nakitang iligal o kahina-hinala. Dobleng pamantayan. Nagtaas din si Kakay ng isa pang issue na sa tingin niya ay nararapat pag-usapan. Kinuwestiyon niya kung ang mga tao ay magre-react sa parehong paraan kung ang mas matandang partner ay isang lalaki sa halip na isang babae. Tinanong niya kung bakit madalas na hinuhusgahan ng lipunan ang mga matatandang babae na nakikipag-date sa mga nakababatang lalaki ng mas malupit kaysa sa kabaligtaran na sitwasyon. Ayon kay Kakay, dapat ilapat ng lahat ang parehong pamantayan anuman ang kasarian. Ang kanyang mga komento ay mabilis na nagdulot ng isa pang bugso ng online debate. Sumali si Joy Barcoma sa usapan. Habang nagpapatuloy ang kontrobersya, ibinahagi rin ni Miss Earth Philippines 2025 Joy Barcoma ang kanyang opinyon. Muling nag-post si Joy ng isa sa mga quote card ni Kakay Sara. Isinulat niya na mula ngayon, masasaktan siya tuwing ikukumpara ng mga tao ang kanyang hitsura kay Kakay. Ang kanyang komento ay agad na nakakuha ng atensyon mula sa mga gumagamit ng social media at nagdagdag ng panibagong antas sa patuloy na kontrobersya. Nagpapatuloy ang mga mensahe ng PUT. Sa kabila ng ilang beses na pagpapaliwanag ng kanyang panig, sinabi ni Kakay na ang mga mensahe ng PUT ay hindi tumigil. Ibinahagi niya na ang kanyang Instagram inbox ay puno ng mga insulto at nakakasakit na komento. Bagamat iginiit niya na personal siyang hindi nasasaktan ng mga maling paratang, inamin niya na ang pagiging tinamaan ng mga seryosong kriminal na termino ay iba. Para kay Kakay, ang mga salitang tulad ng T-pedophile ay may mga seryosong implikasyon at hindi dapat gamitin ng walang ingat. Naniniwala siya na ang mga paratang na ito ay maaaring permanenteng makapinsala sa reputasyon ng isang tao. Pagkonsulta sa isang abogado. Dahil sa tindi ng mga pag-atake, isiniwalat ni Kakay na nakausap na niya ang kanyang abogado. Ayon sa kanya, maraming tagalikha ng nilalaman at mga gumagamit ng social media ang tila nakakalimutan na pinoprotektahan ng mga batas ng Pilipinas ang mga individual laban sa online na panliligalig at paninirang puri. Ipinaalala niya sa lahat na umiiral ang Cybercrime Prevention Act at ang mga online na pahayag ay maaaring magkaroon ng mga legal na kahihinatnan. Binigyang diin ni Kakay na bago akusahan ang isang tao ng mga seryosong krimen, dapat munang beripikahin ng mga tao ang mga katotohanan. Iginiit niya na ang tanging intensyon niya ay suportahan ang pinaniniwalaan niyang kaligayahan ng dalawang nasa hustong gulang na nagkakasundo. Culture ng pagkansela. Nagsalita rin si Kakay tungkol sa nakikita niyang lumalaking problema ng kultura ng pagkansela. Nagpahayag siya ng pag-aalala na ang mga tao ay nagiging masyadong mabilis na husgahan ang iba nang hindi muna sinusuri kung ang impormasyong kumakalat online ay tumpak. Ayon sa kanya, ginawang normal ng social media ang mga mapuot na komento hanggang sa punto na maraming gumagamit ang hindi na iniisip ang mga kahihinatnan ng kanilang mga salita. Naniniwala siya na ang mga online na talakayan ay dapat nabatay sa mga napatunayang katotohanan sa halip na mga palagay o emosyonal na reaksyon. Ang kanyang pangwakas na babala. Sa pagtatapos ng panayam, nagbigay si Kakay ng isang malinaw na babala. Sinabi niya na sinusubukan niyang baliwalain ang mga pang-insulto. Gayunpaman, kung magpapatuloy ang mga pag-atake at maging mas malala pa, handa siyang hayaan ang kanyang abogado na gumawa ng legal na aksyon. Binigyang diin niya na ang pagsasampa ng kaso ay nananatiling isang opsyon kung ang online harassment ay lumampas sa mga legal na hangganan. Reaksyon ng publiko. Tulad ng inaasahan, ang kontrobersya ay naghati sa opinyon ng publiko. Sinusuportahan ng ilang netizen ang posisyon ni Kakay na sinasabing dapat iwasan ng mga tao ang paggawa ng mga kriminal na akusasyon ng walang ebidensya. Ang iba ay patuloy na hindi sumasang-ayon sa kanyang mga pananaw tungkol sa relasyon at naniniwala na ang pampublikong talakayan ay nananatiling kinakailangan. Ang isyu ngayon ay naging mas malaki kaysa sa orihinal na relasyon mismo.
Umunlad ito sa isang mas malawak na usapan tungkol sa responsableng paggamit ng social media, kalayaan sa pagpapahayag, online na pananagutan, kultura ng pagkansela, at ang mga limitasyon ng pampublikong kritisismo. Sa ngayon, walang legal na kaso ang inihayag sa publiko, ngunit nilinaw ni Kakaib Bautista na handa siyang protektahan ang kanyang sarili kung magpapatuloy ang mga online na pag-atake. Kung ang legal na aksyon ay isasampa sa kalaunan ay hindi pa natin alam. Sa ngayon, ang talakayan ay nagpapatuloy sa iba't ibang mga platform ng social media, kung saan marami ang nananawagan para sa magalang na mga pag-uusap at responsableng pagbabahagi ng mga opinyon online. Gaya ng dati, mahalagang mapag-iba ang pagpapahayag ng opinyon at ang paggawa ng mga seryosong akusasyon nang walang napatunayang ebidensya. Ano ang iyong palagay tungkol sa isyong ito? Naniniwala ka ba na may katwiran si Kakaib Bautista na ipagtanggol ang kanyang posisyon at isaalang-alang ang legal na aksyon laban sa mga online basher? Ibahagi ang iyong mga saloobin ng may paggalang sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang update na ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong balita sa entertainment. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.